ito po yung text natin sa Matthew 15:21 to 28. Sige, pakibasa lang po ni Sis Rian. Matthew 15:21 to 22. Leaving that place, Jesus withdrew to the region of Tyre and Sidon. A Canaanite woman from that vicinity came to him, crying out, "Lord, Son of David, have mercy on me. My daughter is demon-possessed and suffering terribly." Jesus did not answer a word. So his disciples came to him and urged him, "Send her away, for she keeps crying out after us." He answered, "I was sent only to the lost sheep of Israel." The woman came and knelt before him. "Lord, help me," she said. He replied, "It is not right to take the children's bread and toss it to the dogs." "Yes, it is, Lord," she said. "Even the dogs eat the crumbs that fall from their master's table." Then Jesus said to her, "Woman, you have great faith. Your request is granted." And her daughter was healed at that moment. Amen. So, purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Sige, manalangin po tayo. Yes, Lord, maraming salamat, O God, sa pagkakataong ito, Panginoon. Thank you for this moment, O God, na makarinig ulit ng iyong salita, O God. And Lord, ikaw nga po ang maitaas, Panginoon, sa pagbabahagi ko ng iyong salita, na magrema ito, Panginoon, sa puso ng bawat isa, Panginoon, na mas lalo pa kaming, Panginoon, mas lalo pa kaming lumapit sa iyo, mas lalo pa kaming magtiwala sa iyo, and all the more, Panginoon, nananaisin namin, O God, na makapiling ka sa araw-araw ng aming buhay, Panginoon. And Lord, may the words of my mouth and the meditation of my heart be pleasing to you, O God, my Lord and my Redeemer. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Yun, so salamat, Sis Rian. Kasi pang DJ kasi yung kanyang boses. Kaya tinawag ko siya kahit nakakarating niya lang. So, ang introduction po natin dyan is, have you ever felt unqualified, ignored, or undeserving of God's attention? Diba? Have you ever prayed and felt like heaven was silent? Naranasan na po ba natin na parang hindi tayo qualified? Naranasan na po ba natin na parang ini-ignore tayo ng Panginoon? Na parang bagang hindi niya tayo naririnig? Na parang bagang, parang very silent siya sa atin, di ba? Kumbaga, minsan, naranasan ba natin na siguro hindi ko deserve ito kaya hindi ako pinapakinggan ng Panginoon? And yun po yung, yung problema sa atin minsan kapag may mga napagdadaanan tayo, kapag may mga sakit tayo, kapag may mga problema tayong matitindi, di ba? Parang ang akala natin, pinabayaan na tayo ng Panginoon. Pero, hindi po gagawin yun ng Panginoon sa atin. Basta nagtitiwala po tayo sa Kanya. Amen po ba yun? Amen. Amen. So, ang title po natin is Faith That Won't Take No for an Answer. Ang faith niyo po ba, kapag nanalangin kayo kay Lord, tinitake niyo po ba na yung bang, sige Lord, kung ayaw mo, edi wag, ganun ba? Ganun ba yung natin, yung sinasabi natin kay Lord? Kasi yan po, yung title pa lang po natin is Faith That Won't Take No. Hindi natin i-accept yung no na answer, di po ba? Kasi kahit na no yung answer ni Lord, ibig sabihin nun, may mas maganda pa rin siyang plano para sa atin, di ba? Amen? Amen. So, ayan, kakarating lang ni Brother pero siya na yung unang nag-amen. Yan. So, ang theme po natin is, God honors persistent, humble, and mercy-seeking faith, regardless of background, race, or religious status. So, ano man po yung background mo, ano man po yung race mo, wala pong doon ang ating Panginoon. Hindi po niya yun papansinin. Ang titignan po talaga niya is yung puso mo, kung ano ang nilalaman nito. At ano po ba ang nilalaman ng ating puso? Amen? So, ang topic po natin is the power of persistent faith that overcomes silence, delay, and rejection. Narinig po natin yung binasa ni Sis Rian, di ba, na si Lord, hindi siya, parang nanahimik siya nung tinatawag siya nung Canaanite woman, di ba?
And sabi diyan, silence, delay, and rejection. Ano ang gagawin natin? Magiging persistent pa rin ba yung faith natin? Magtitiwala pa rin ba tayo sa Panginoon? Mananampalataya, mananalig pa rin ba tayo sa Kanya, di ba? So yun po yung text natin kanina is Matthew 15:21-28. At basahin niyo po uli yan. Kapag nasa bahay na kayo, o kapag nasa, ano na kayo, kung matutulog na kayo, basta, huwag niyo lang patutulugan yung salita ni Lord, ha? So yan kanina yung binasa po natin. So ano po natin siya, parang i-dissect po natin siya para mas lalo po natin maintindihan kung ano ang ibig sabihin nito sa atin. Kung ano yung matututunan natin dito sa Canaanite woman na ito na lumapit sa ating Panginoong Jesus. So ang number one po na pointer po natin is faith is not based on worthiness but on mercy. So, ibig sabihin po, hindi dahil mahalaga ka. Di ba na yung faith mo, ito po ay base sa awa ng ating Panginoon. It is based on His mercy. Hindi po dahil parang deserve ko to, kaya di ba, deserve ko to dahil gumagawa ko ng mabuti. Hindi ganun eh. Ang sabi diyan, but because of the mercy of our Lord God. Di po ba? Ang faith po natin is based po dapat sa mercy ng ating Panginoon. And yan, sige, tingnan po natin. Matthew 15:21, sabi niya, leaving that place, Jesus withdrew to the region of Tyre and Sidon. Alam niyo po, yung succeeding verses po nito, ano po kasi, kumbaga, tinurn down nila si Jesus Christ. Ayaw nila sa Kanya. Hindi sila naniniwala sa Kanya. Ngayon, ang ginawa ni Jesus, pumunta siya sa region of Tyre and Sidon. Ang Tyre at Sidon po ngayon ay Lebanon. Yun po ngayon yung tawag sa ngayon po. And sabi, doon po sa Tyre and sa Sidon na yan, hindi na po yan Jewish, territory, kundi mga Gentile na po yung nakatira dyan. And si Canaanite woman ay isa po siyang outcast. Kumbaga, hindi siya karapat-dapat na lumapit sa ating Panginoon. Dahil isa po siyang Gentile. At ang Canaan po, ay isinumpa po yan ni Noah dati. Doon sa Old Testament. Jesus left Jewish territory and entered Gentile lands, Tyre and Sidon. Yun po nga, yung Lebanon na yun. This shows the widening scope of His mission. So, makikita po natin na yung pag-alis ni Jesus Christ dun sa Jewish country, na nung pumunta na siya dun sa Tyre and Sidon, makikita na natin yung mission niya, na hindi lang siya para sa mga Israelites. Hindi lang siya para sa mga Jewish, kundi para din po siya para sa mga Gentile. Kagaya po natin, Jewish po ba kayo? Hindi. Mga Gentile po tayo, mga anak po tayo ng Diyos. Amen? Amen. So, yan. Sa Matthew 15:22, sabi po dyan, a Canaanite woman from that vicinity came to Him crying out. Sabi niya, Lord, Son of David, have mercy on me. Di ba? Ang sinasabi po niya, ang kina-cry out niya, have mercy on me. Maawa ka sa akin, Panginoon. Bakit siya nagmamakaawa? Kasi my daughter is demon-possessed and suffering terribly. Sabi niya, di ba? So, hindi po biro yung pinagdadaanan ng kanyang anak. And alam niyo po, yung tawag dyan na Lord, Son of David, hindi po yan dapat sinasabi ng mga hindi Israelita or hindi Jew. Yan po ay tawag lang po ng mga Jew. And yung si Canaanite woman po, hindi po siya Jew eh. Taga-Canaan po talaga siya or Syro-Phoenician po siya talaga. So, ibig sabihin po na wala siyang karapatang tawagin ang ating Panginoong Hesus ng Son of David. Diba? Pero, tinawag niyang gano'n kasi nga gusto niyang ma-heal. Gusto niyang makamit ng anak niya yung yung healing. Kaya po siya lumapit sa ating Panginoon. So, tingnan po natin dito kung sasagutin po ba siya ng ating Panginoong Hesus. This woman was not a Jew. She didn't qualify by law. Kasi nga, di ba yung law is for the Israelites? Di ba? So, ibig sabihin, hindi niya po alam ang tungkol doon. Kaya nga po, hindi siya qualified po talaga. Yet, she didn't come demanding. Kumbaga, hindi siya nagdidemand sa ating Panginoon. Pumunta siya kay Lord pleading. Kumbaga, nagmamakaawa siya for mercy. Di ba? Nagmamakaawa siya na
pagalingin yung kanyang anak na demon possessed, di ba? Alam niyo po sa Bible talaga, ang daming na demon possessed. Buti nga ngayon dito, wala nang na demon possessed. Di ba? Kasi kung mayroong ganon, delikado tayo, di ba? So, pero hindi tayo delikado kasi nandyan si Lord. Di ba? Pleading for mercy. She knew she didn't deserve it, but she believed Jesus was merciful enough to help her anyway. Sabi niya ganyan. So sabi niya, lalapit ako, kasi alam niyo po, nung time ni Jesus Christ, marami na po, nababalitaan na po yan, yung ano niya, yung ginagawa niya, yung pagpapagaling niya, lahat po yan, kumbaga, naichismis na, di ba? So, all over the, na si Jesus Christ, nagpapagaling yan, nag-ano yan, di ba? So, ito pong si Canaanite woman, alam niya po yun. Kaya nga po lumapit siya, sabi niya, sabi nga na, kumbaga, naniniwala siya na yung mercy ng Panginoon is enough para tulungan ang kanyang anak. Amen ba yun? So tayo po ba, pagka po ba may tayong mga problema sa buhay, nag-plead po tayo kay Lord. Yung bang, Lord, tulungan mo ako dito. Lord, ikaw mauna dito. Di ba? And siya po talagang nagmamakaawa siya kasi alam niya po na hindi siya qualified. Hindi po siya Jewish. Hindi po siya Israelita. Kundi isa po siya Gentile woman. Isa po siyang Canaanite. Sa Titus 3:5, NIV po, sabi po diyan, He saved us not because of righteous things. So dito makikita po natin na hindi dahil sa ating mga ginagawang mabuti. Di ba sabi niya, not because of righteous things we had done, but because of His mercy. Di ba? Dahil sa awa, sa pag-ibig at sa biyaya ng ating Panginoon po, kaya po niya tayo binigyan ng kaligtasan. Kumbaga para magkaroon tayo ng eternal life. Amen ba yun? Amen. It's not about our record, it's about His mercy po talaga sa awa ng ating Panginoon. Kaya nga, we can always come to God because His love does not depend on our performance. Amen ba yun? Hindi po dumidepende si Lord, hindi po niya nakikita yung performance natin. Alam niyo po, kaya po tayo gumagawa ng mabuti. Dahil yun po yung resulta na alam natin na mahal tayo ng Panginoon, na hindi niya tayo pababayaan. Amen ba yun? Na yung biyaya niya ang umiiral sa atin ngayon. Tama? Di ba? Wala po tayo may pagmamalaki kay Lord. Alam niyo po, ang tinitignan ng ating Diyos Ama ay yung ginawa lamang ni Kristo para sa atin sa krus ng Kalbaryo. Amen ba yun? Di ba? So, lahat po tayo, we can come boldly sa ating Panginoong Jesus. Pwede po tayong lumapit sa Kanya. Ito nga pong Canaanite woman, lumapit kay Jesus kahit na hindi siya qualified, di ba? So tayo pa kaya, di ba, na tumanggap sa ating Panginoong Jesus, mas lalong qualified po tayo. Amen ba yun? Kasi we have the blood of Jesus. We are righteous because of our Lord Jesus Christ. Amen? Amen. Yes. So life application. Don't let guilt or shame keep you from Jesus. When you pray, say, Lord, I don't come because I'm good. Diba? I come because you are good. Kasi si Lord lang po ang mabuti. Siya po ang nagbibigay sa atin lahat, diba? Amen ba yun? Alam niyo po yung ginagawa nating kabutihan, overflow po yan talaga ng pagmamahal sa atin ng ating Panginoon. Kaya naman po, alam nyo, yung bang parang nag-hesitate ba kayo na lumapit sa Panginoon? Mas lalo na po pag may nararanasan kayo. Alam nyo po, come boldly to the throne of grace. Lagi ko po sinasabi na si Lord, lagi niya po tayong inaantay. Lagi po siyang nandyan para sa atin. Kaya naman po, gaya ng Gentile woman, lumapit po tayo kay Lord. Amen? Amen. And tingnan natin kung anong nangyari pa. Diba? So number 2, faith perseveres even when God seems silent. Bakit sinabi ko na God seems silent? Tingnan niyo po to. Jesus did not answer a word. Di ba sabi niya kasi, Lord, Son of David, sabi niya kasi, di ba? And sabi ni Jesus, at si Jesus Christ, hindi niya sinagot kagad. Di ba? Wala siyang sagot. Jesus did not answer a word. So his disciple came to him and urged him, send her away for she keeps crying out after us. So, ibig sabihin po nito na si Gentile woman, talagang nagka-cry out siya. Lagi sinasabi niya na, na heal my daughter, di ba?
Son of David, heal my daughter. Pero ang gusto kasi ng Panginoon, lumapit siya kung sino siya, hindi yung may pretension. Diba? Kasi hindi naman po siya Jewish eh. Ang gusto ni Lord, mas lalo siyang lumapit siya kung sino siya. Come as you are. Hindi ka kailangang mag-pretend sa ating Panginoon kasi alam ka niya, kilala ka niya eh. Di po ba? At sabi pa nga ng mga disciple niya, send her away kasi naalibadbaran na sila sa kanya kasi siya, yung bang laging nakabuntot sa kanila na sinasabi nga niya, Son of David, ihil mo yung anak ko. Diba? Pero kahit naman po sa atin, diba, kapag may sakit siguro ang ating mga anak, alam niyo po talaga namang na talagang magbibeg tayo kay Lord, diba, para pagalingin yung anak natin, diba? Pero dito kasi, meron kasing yun nga, may pretension kasi yung Gentile woman. So, tingnan po natin. Jesus remained silent, not because He didn't care. Hindi dahil yung bang wala siyang pakialam or hindi siya nagmamalasakit dun sa babae. But to test and draw out her faith. At sabihin yung totoo. The disciples see her as a burden. So, nakita na siya, di ba, ng mga disciple. Kasi sabi ng mga disciple, palisan mo na siya, Jesus. Sabi ganyan. At nakakaabala na siya sa atin. Di ba? Parang yung mga disciple, hindi talaga nila nakita kung ano yung purpose ng ating Panginoon, kung bakit hindi siya sumagot. Di ba? The disciples see her as a burden, not a person. Biruin mo yun. Di ba? Parang ang sakit naman nun na nakikita siya na problema. Hindi tao. So, anong tingin sa kanya? Hayop. Di ba? Kasi, ang tingin sa kanya talaga, siya, yung problema lang siya. Bakit nandito yung babae yan? Parang ganun, paalisin mo na siya. Di ba? The response shows the common Jewish view of Gentiles. Kasi nga, ang mga Gentiles po, ang mga Canaanites, ang tingin po talaga ng mga Jewish sa kanila ay aso. So, pagka tinawag tayong parang aso, di ba masakit yun? Di ba? Aso po ang ang tingin sa kanila. Yun po yung tingin ng mga Jewish saram daw, o mga people, sa mga Gentiles. Di ba? So, sa Matthew 15:24, sabi niya, He answered, I was sent only to the lost sheep of Israel. So, dito, sinabi na ng Panginoon na para lang ako sa lost sheep ng Israel. Diba, dito pa lang, nung sumagot na si Jesus, ibig sabihin nito, mayroon ng pag-asa. Mayroon ng loophole na gagawin ang Panginoon sa Kanya. At ito, makikita natin kung ano pa rin yung response nung Canaanite woman na yan. Jesus reaffirms His mission focus to bring salvation first to Israel. Yun naman po talaga yung mission ng ating Panginoon. Yung salvation ay, una talaga ay ang Israel. Tama? Diba? Yun po talaga. But this statement also prepares the woman and the disciples for what's to come. So ano po ba yung what's to come na sinasabi niya? That we, kahit po Gentile tayo, that lahat po tayo ay kasama sa redemptive plan ng ating Panginoon. Kasi po dyan po, nung time na yan, hindi pa po yan nababayubay ang ating Jesus, di ba? Wala pa po eh. Kumbaga, dito po, ipinapakita niya na lahat, Gentile man o Jewish ka man, o ano man ang race mo, Pilipino ka man, Asian ka man, lahat po tayo ay pwedeng maligtas sa gagawin ng ating Panginoon sa krus. Amen? Amen? Yun po yung gustong ipakita ni Jesus Christ sa kanila na hindi makita ng mga disciples. Kasi nakikita lang nila yung Jewish woman na burden. Ay, yung Canaanite woman na burden, di ba? So, parang ang sakit nun na ang tingin sa kanya talaga ay, sa kanya ay aso. Dito po sa Matthew 15:25, sabi po, dito na po yung yung tinanggal na po ni Canaanite woman yung kanyang pretension, yung kanyang yung pagbabalat kayo, 'di ba? Kasi po dito ang sabi na po niya nung sumagot na si Jesus sa kanya, 'di ba sabi niya diyan, ang sabi, I was sent only to the lost sheep of Israel, sabi niya. Then sabi niya, the woman came and knelt before him. Ibig po sabihin nito, nagpatira pa ang Canaanite woman na yan. Nag-kneel down siya sa ating Panginoon. Kung tutusin po yung pagpapatira pa, alam mo yung dumapa talaga siya. And worship the Lord. And sa ibang version po kasi ang nakalagay, and worship the Lord.
And sabi niya, Lord, help me. Tinanggal na po niya yung pretension. Tinanggal niya na po yung son of David na sinasabi niya. Kasi hindi naman po talaga siya Jewish. Lord, help me, she said. So, ano po ang sinabi ng ating Panginoon, di ba? The woman responds not with offense, but with worship. Di ba? Her prayer is simple. Napakasimple lang po nung prayer nung hiniling nung Canaanite woman, di ba? Ano po yung sabi niya? Lord, help me. Kasi lahat po tayo, pwede tayong tumawag ng Lord, help me. Di ba? Andun po yung pagtitiwala, andun po yung pananalig, andun po yung pananampalataya na si Jesus Christ, kayang-kaya niyang pagalingin yung kanyang anak. She clings to mercy, not merit. Hindi yung ginawa niya, kundi sa awa ng ating Panginoon. Di ba, deep po ng kanyang prayer eh. Kahit napaka-short lang yan, ilang word lang yan. 3 lang. Lord, help me. Di po ba? And sa Isaiah 40:31, sabi po dyan, but those who wait on the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Di ba? So, si Gentile woman or Canaanite woman po, hindi po siya, nag-give up. Patuloy pa rin po siya na kahit sinabihan na po ng mga disciples na paalisin mo yan, hindi pa rin po siya umalis. Bagkos ang ginawa niya, pinuri niya, sinamba niya ang ating Panginoon, nagpatira pa siya, at sinabi niya, Lord, help me. Ayaw niyang tanggapin na si Lord ay hindi niya pagagalingin yung kanyang anak. Kaya nga, hindi po natin tatanggapin yung no na answer, di po ba? Mas lalo naman po kung nagtitiwala tayo talaga sa ating Panginoon. And, nagtitiwala po ba talaga tayo sa Kanya? Amen. Amen. Yan. So, God's silence is not His absence. Kasi minsan, akala natin pagka-silent ang ating Panginoon, parang wala siyang concern sa atin. Wala siyang, Lord, ba't hindi ka sumasagot? Ano yung gusto mong, bakit pinabayaan mo na ako dito? Di ba may mga time na ganun po tayo? Mas lalo na kapag matindi yung pinagdadaanan natin. At alam niyo po ba na, yung isa po nating kapatiran talaga, nagsabi na siya sa akin na, yung ating gusto ko nang mamatay. Di ba parang, nung sinabi niya yun sa akin, naawa ko sa kanya. Kasi sabi ko, ate, wag mong sabihin yan. Dapat magpatuloy ka pa rin, magpalakas ka, sabi ko. So, yun di ba, kapag kasi, parang sabi niya, parang kasing wala akong kakampi, yung mga ganon. Di ba? At pagka parang hindi ka rin sinasagot ni Lord, mas lalo kang magsi-self-pity na, Lord, nag-iisa lang ba talaga ako? Hindi mo ba talaga ako tutulungan, di ba? So, His delay is often a test to build stronger faith in you. So, ito pala, kaya pala naging silent si Lord. Alam niyo ang gusto niya? Para ma-build pa yung pananampalataya natin sa Kanya. Para maging strong pa yung pananampalataya natin sa Kanya. Kasi alam ni Lord na kapag may mga pinagdadaanan tayo, di ba nagsusway tayo? Nag-aano tayo parang nagiging shaky tayo. Sabi nga kanina ni Sis Wasa, dapat walang iwanan, walang shaky-shaky, kundi dapat lagi tayong magpalakasan. Amen ba yun? Di ba dapat ang lagi nating nakikita ay ang ating Panginoong Jesus. Tama? Ano po yung sinabi ng ating Panginoon last time, di ba? This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Listen to Him. Di ba yun ang sabi dun sa Transfiguration? Na dapat siya lang yung pakikinggan natin. Na dapat siya lang yung titignan po natin. Kaya naman po, lagi tayong lumapit kay Lord. Kapag may pinagdadaanan ka dyan, maliit man yan o malaki, ibigay mo kay Lord. Give everything to the Lord. Kasi siya lang po ang may karapatan dyan. Amen ba yun? Kapag namumblema ka sa isang pimple sa mukha mo, Di ba pag may pimples tayo, ako namumblema ako pag may isa Kahit si Melly, namumblema siya kapag may yoderum ako dito. Pagka kahit na yon, kapag concerned ka at naiirita ka dyan, ibigay mo pa rin kay Lord. Di ba? Tama, kasi malaki o maliit, pwede mong ibigay lahat sa ating Panginoon. At kung naiirita ka dyan, alam ni Lord yung nararamdaman mo. Kaya pwede mong sabihin sa Kanya, tanggalin mo na to, Lord, kasi nagpapapanit sa akin ba? Di ba? So, life application, when your prayer seems unanswered.
Ito na, don't walk away. Wag po tayong, di ba, wag po tayong umalis. Wag po tayong magpakalayo-layo. Bagkos, mas lalo po tayong lumapit sa ating Panginoon. And sabi nga po kahapon dun sa Bible study, di ba, consider it pure joy when you face trials of many kinds, di ba? So, ibig sabihin po, sinasabi doon na pure joy. Di ba? So, ibig sabihin, maging masaya ka, maggalak ka kapag meron kang may nagdadaanan. Bakit? Kasi kasama mo ang ating Panginoon. Kumbaga, siya ang kikilos sa buhay mo. Siya ang kikilos dun sa pinagdadaanan mo. Tama? Dapat naniniwala tayo doon na kapag may sakit ka, you are healed. Di ba kahit na nandyan pa yung sakit na yan, mas makita mo dapat na pinagaling ka na ng ating Panginoon. Amen ba yun? Amen. Di ba kasi yun yung gusto ni Lord na hindi pa man nagmamanifest, pero alam mo na magaling ka na pinagaling ka na ng ating Panginoon. Yun po dapat advance po tayo mag-isip pagdating sa salita ng ating Panginoon. Dahil hindi po talaga niya tayo hahayaan at pababayaan. Bakit? Mahal na mahal po niya tayo, di ba? Yung anak nga po niya, di ba, sa Romans 8:32, hindi nga po niya ipinagkait sa atin. Ipagkakait po niya kaya yung magagandang bagay para sa ating lahat? Hindi, di ba? Ano ang greatest gift niya sa atin? Yung kanyang bugtong na anak, di ba? So, pagkakait kaya ni Lord yung mga hinihiling po natin? Hindi, dahil kung yung anak nga niya, hindi niya ipinagkait sa atin. Kaya, ano po, bigay po natin lahat kay Lord. Ipagkatiwala po natin sa Kanya. At sabi po dyan, keep trusting. Hindi lang magtitiwala ka kapag maayos yung sitwasyon mo. Magtiwala ka pa rin kahit sobrang hirap ng sitwasyon mo. Worship in the waiting. Ano pong gagawin natin habang nagwi-wait? Magpuri sa Panginoon. Kumanta ka. Kantahan mo si Lord. Ngayon na marunong na tayong lahat kumanta dito, nagiging singer na lahat yung mga distinct church. Diba? Magpuri po tayo kay Lord, mag-worship po tayo. Di ba, mag-free worship kahit sarili mong lyrics. Pwede yan kay Lord. Kasi si Lord lang naman nakakarinig eh. Di ba? At ang tinitingnan ni Lord, hindi yung boses mo, kundi yung puso mo na nagpupuri sa Kanya. Amen ba yan? Yan, kaya kantahan po natin si Lord. Instead po na i-meditate mo yung problema mo, kagaya ng Canaanite woman, di ba? Hindi po niya mineditate yung problema niya. Ano pong ginawa niya? Lumapit sa ating Panginoon, sinundan-sundan niya si Jesus Christ hanggang sa mapagaling kaya niya yung kanyang anak. Di ba? So, kaya po, worship in the waiting. Habang nag-aantay po tayo sa kasagutan ng ating Panginoon, magpuri po tayo sa Kanya. Magsamba po tayo sa Kanya. Gagawin niyo po ba yun? Amen. Bakit ang hina? Amen. God is doing more than you can see. Alam niyo po si Lord, akala natin silent siya, pero may ikamamangha ka na ginagawa na pala niya sa buhay mo. Amen ba yun? Gusto niyo po ba na may gagawin si Lord sa inyo na kamangha-mangha? Na pati kayo ay namangha na, ay Lord, hindi ko deserve to, pero thank you Panginoon na binigay mo na kahit na hindi ko pa hinihiling. Di ba? Amen ba yun? Amen. Yan. So, number 3, faith receives even the crumbs as more than enough. Ano po yung crumbs? Ito yung mumo. Yung kapag kumakain po tayo, di ba yung mga nalalaglag na maliliit? Tama ba? Mumo. O yung mumo, yung maliliit na yung sa crumbs ng ng pagkain natin, gano'n. Di ba? Even the crumbs as more than enough. So, basahin po natin. Multo. Hindi multo. Mumo. Mumo. Hindi ko alam Tagalog. Sa Ilocano ba Tagalog yun. mumo. O, basta mumo. Yung crumbs. Di ba yung crumbs? Matthew 15:26, sabi po dyan, but he answered and said, it is not good to take the children's bread and throw it to the little dog. Sabi niya, di ba? So dito, makikita mo na parang si Jesus Christ, sinabi rin niyang dog. Si Canaanite woman, di ba? Kasi nga gentle siya. Yun po yung talaga sa kanila, tingin sa kanila yung parang aso. Pero ang nakalagay po dyan, little dogs. Ang ibig sabihin po yan, hindi siya yung wild animals, hindi siya wild dog or hindi siya stray dog, yung nawawala na dog. Siya po ay isang pet.
Yung bang, di ba, yung mga pet lang na maliliit na inaalagaan natin. Di ba yung sa Korean, kagaya niyan, di ba may pets talaga sila. Yun, doon po niya inihalin tulad yung Canaanite woman. Jesus uses a common Jewish metaphor. Jews are as children. Yung Jews po kasi, yung mga Israelita, sila po yung children. At yung mga Gentiles, sila po ay mga dogs. So parang nung tayo po, nung hindi pa natin tinanggap si Jesus Christ as our Lord and Savior, ano po tayo? Dogs. Di ba? But He says, little dogs. So pets po yan. Not wild dogs, pero indicating potential inclusion. Ibig pong sabihin na may pag-asa. May pag-asa na mararanasan yung Gentile woman, yung Canaanite woman. At ganoon din po tayo, di ba? Nung namatay, nabayubay ang ating Panginoong Jesus. Alam niyo po, naging children po tayo. Kaya, anak po ba kayo ng Diyos? Amen. Di ba? We are God's children. Amen. May pumalit na kay Brother Sus. Naalala namin si Sus. Brother Cruz. Naging Brother Cruz na. Hindi na Sus. Di ba? So, meron na tayong Brother Cruz. Hindi na Zeus. Di ba? So, di ba dati, yun palang tingin sa atin. Di ba? Gentiles as dogs, but He says little dogs. Ibig kong sabihin ito yung pets. Di ba pag pets po, mahal na mahal yan. Not wild dogs. So, dito po, nakakita na po ng konting, yung pag-asa, yung Gentile woman. So, sa Matthew 15:27, sabi po ng Gentile woman, kasi sinabihan po siya, di ba? Nasabi niya, it is not good to take the children's bread and throw it to the little dogs. Sabi niya, hindi maganda na yung mumo, yung bread na yan ay itatapon lang sa mga little dogs, sabing ganon. Pero ano po sabi ni Gentile woman? Yes, it is Lord, sabi niya, she said, even the dogs eat the crumbs that fall from their master's table. Tama? Kasi yung crumbs na yan, yung mumo na yan, kung hindi ko lang kung tama yung pronunciation niya, di ba, kinakain din po ng mga dogs. Yung nalalaglag, di po ba? Amen ba yun? Di ba sabi niya, even the dogs eat the crumbs that fall from their master's table. Tapos sabi po niya, she didn't argue with Jesus. Hindi nag-argue, hindi nakipag-argue si Canaanite woman eh. Di ba? Bagkos ano pong ginawa niya? She humbled herself. Di ba? Nagpakumbaba po siya and she believed that even a crumb from his table could deliver her daughter. Alam niyo po, hindi po nag-ask si Canaanite woman na bigyan mo ako ng upuan dyan sa dining table mo para makakain ako. Hindi ganun eh. Ang sabi niya, kahit yung crumbs lang, kahit yung mumu lang, enough na yan para gumaling yung anak ko. Yun, ganun po katindi yung kanyang pananampalataya. Ganon din po ba yung pananampalataya natin na kahit yung pinaka-small lang na ibibigay sa atin ni Lord, ay kayang-kaya niyang baguhin yung buhay natin. Kayang-kaya niyang pagalingin kung ano yung mga sakit natin. Naniniwala po ba tayo doon? Amen. Amen, di ba? And she believed that even a crumb, sabi niya, kahit konting mumu lang yan, promise they could deliver her daughter. Ganon po katindi yung pananampalataya ng Gentile woman na yan, yung Canaanite woman na yan. And sabi po sa Ephesians 3:20, memorize nga po natin to. Alam niyo po, napakaganda po nito. Binigay din po to ni Sister Rian sa amin nung Bible study. Diba? So, now to Him who is able. Diba? Sino po ang able? Panginoon. Ating Jesus, diba? Who is able to do exceedingly, abundantly, above all that we ask or think. Sabi niya, diba? According to the power that works in us. So, ibig sabihin po nito, walang imposible sa Panginoon na kahit crumbs lang yung ibibigay niya sa'yo. Ibig pong sabihin nun, He is able to do exceedingly abundantly sa buhay mo. Gusto po ba natin yun? Amen. Gusto po ba natin ng exceedingly abundantly na blessing na galing sa ating Panginoon? Amen. Amen. Di ba? Gustong-gusto po natin yun. Above all that we ask or think, mas
mataas pa sa iniisip natin. Ganon po kagrabe yung ano sa atin ng Panginoon, yung kakayahan niya, yung power niya na ibibigay sa atin. Amen ba yun? Amen. So, a little of Jesus, diba? Kahit konti lang, a little of Jesus is enough to change everything. His crumbs are greater than the world's riches. Ganon po kaimportante yung crumbs na yun dun sa Gentile woman. Lord, sabi niya, kahit crumbs lang, kahit mumu lang yan, Lord, kayang-kaya niyang pagalingin yung anak ko. Diba? Grabe yung faith niya na kahit napakakunti lang, kahit na siguro isang mumu lang, sabi niya, kayang-kaya yan, na pagalingin niya yung anak ko. And alam niyo po, diba, mayroon pong verse na sinasabi na yung faith natin, kahit na kasing liit siya ng mustard seed, diba, ng mustasa, kahit kasing liit siya ng mustasa, pero kapag nandun yung pananampalataya mo, kapag nag-declare ka, mangyayari at mangyayari po. Amen ba yun? It can move mountains kahit po napakaliit lang ng ano na yan, ng pananampalataya na yan. Pero, yung mustard seed, kapag po itinanim mo yan, di ba lumalaki po siya? Ganon din po yung pananampalataya natin. Kapag po lagi tayong nagbabasa, nagdudwell sa ating Panginoon, mag-i-increase po yung faith natin. Sino po ang gustong mag-increase ang faith dito? Amen. Ano po dapat niyong gawin? Read the Bible. Mag-devotion. Mag-meditate. Mag-pray. Diba? Lagi po tayong, sabi ko nga, lagi ko itong sinasabi sa inyo na enter in the presence of the Lord. Mas lalo na po, di ba, kapag nasa bahay kayo, dapat po intentional yung pakikipag-ugnayan natin sa Panginoon. Dapat po nakikipag-usap tayo lagi sa Kanya. Dapat po nagbabasa tayo lagi ng salita niya. Kasi po, hindi po lalalim yung relationship natin sa Kanya kung kulang po tayo sa salita niya. Amen ba yun? And alam niyo po, kahit na konti-konting transformation yung nangyayari sa buhay natin, praise God po. Kasi ibig sabihin na pinapapasok po natin yung salita ng Panginoon sa puso natin. Amen ba yun? Kasi hindi naman po kayo babalik dito kung walang transformation na nangyayari sa buhay niyo. Tama? Diba? Kung dati naninigarilyo ka ng isang kaha, tapos ngayon isa na lang. O, napakalaking bagay na po yun. Kung noon nagiinom ka ng isang case, di ba? Tapos ngayon, isang bote na lang. Di ba? Oh. Di ba? May pagbabago ba rin po yun? Kung dati ang binibili mo, chibas. Tapos ngayon, cola na lang. Oh, praise God ba din? Dahil naging cola na, hindi na chibas, di ba? Oh, ganun po kaya nga po, may transformation po na nangyayari sa atin kapag nakakarinig po tayo ng salita ni Lord. Huwag po tayong maging Sunday goer lang. Dapat po be intentional sa pagbibigay natin ng oras sa ating Panginoon. Huwag lang po tayong ma-attend lang ng Bible study. Alam niyo po, mag-self-study po tayo sa salita ng Panginoon. Yun po yung gusto ng Lord sa atin. Amen ba yun? Amen. Amen. So, sino na po may transformation dyan? Amen. Siyempre, lahat po tayo may transformation kasi nandito tayo So, life application po natin, you don't need a dramatic sign. Hindi po natin kailangan ng sign. Just believe in the power of His Word. Alam niyo po, ang salita ni Lord, napaka-powerful po niyan. Di ba kapag ba may lumalapit sa'yo, anong binibigay mo sa Kanya? Di ba nung hindi pa tayo Kristiyano, ay naku, iinom mo lang yan. Ano lang yan. Mawawala din yan. Pag uminom ka, magiging ano na dyan. Di ba? Ganun dati. Pero ngayon, anong ginagawa natin kapag may lumalapit sa atin? Di ba naging pagpapala tayo? Di ba binabahagi na natin sila ng salita ni Lord na yung pwedeng magpalakas sa kanila? Tama? Yun na ba ginagawa nyo ngayon o hindi pa rin? Amen. Transformation pa rin po yun kapag po nagpapalakasan tayo. Transformation pa rin po yun kasi hindi ka na selfish na hindi na yung sarili mo lang yung iniisip mo, kundi iniisip mo na din yung welfare, yung kapakanan nung kasama mo sa church, di ba? Nung mga kasama po natin. Amen ba yun? Amen. So, sabi po dyan, even the smallest encounter with Jesus can bring healing, restoration, and freedom po sa ating
lahat. Kaya naman po, lagi kong paulit, sabihin niyo na po para na akong sirang plaka, pero kailangan po talaga nating lumapit sa ating Panginoon, magbasa ng Kanyang salita, kasi that's the only way po para mapalapit tayo sa Kanya. Hindi lang po pwedeng Sunday goer lang tayo. Kung mayroon po kayong hard copy ng Bible, kung mayroon po kayong app ng Bible, basahin niyo po yan. Di ba? Kasi po, napaka-importante po ng salita ni Lord para sa atin. Hindi po yung mag-pray ka lang, tapos hihiling ka lang. Hindi po ganun. Hindi po ba? Ang gusto rin po ni Lord, kasi through His Word, nakakausap niya po tayo. Through our prayer, nakakausap naman po niya tayo. Di ba? Nasasabi natin yung gusto natin. And wag lang po puro wants, wag lang po puro needs yung sinasabi natin kay Lord. Dapat din po na nagpapasalamat tayo lagi sa Kanya. Amen ba yun? Sabi nga, give thanks in all circumstances because this is the will of God for you. Di ba? Rejoice always. Sabi niya, pray continually. Yun po yung mga yung sinasabi ng ating Panginoon. Kaya naman po, pumasok po tayo. Sabi nga, di ba, na whoever dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. Amen? Amen. Yan. So, conclusion po natin. Ano po nangyari doon sa request ng ating Gentile woman, yung ating bida? Sabi niya, then Jesus said to her, woman, you have a great faith. Your request is granted. And her daughter was healed at that moment. Tama. Di ba palakpakan nga po natin si Lord? Ganun po ka-powerful ang ating Panginoon. Amen ba yun? Di ba hindi dahil silent siya, wala siyang gagawin sa buhay mo. Hindi dahil silent si Lord, ay hindi na siya nagki-care sa'yo. Diba? Gusto lang niyang i-bring out pa yung pananampalataya mo. Gusto pa niya mas maging may stronger pa yung pananampalataya natin. Kaya minsan, hindi niya ito binibigay kaagad. And sabi niya, anong sinabi niya diyan? Woman, you have a great faith. Sabi niya, diba? Siya po yung pangalawa pa lang na sinabihan ng ganyan. Your request is granted. Kapag sinabi yun ni Lord sa'yo, diba, magtatalon ka talaga. Dahil yung anak niya, diba, demon possessed terribly. Sabi pa nga dun grabe yung nararanasan ng kanyang anak. And hindi man niya nakita mismo yung anak. Pero ano sabi diyan? And her daughter was healed at that moment. May imposible ba kay Lord? Wala. Diba? Amen? Amen. Jesus publicly praises her faith. Only two people in the Gospels are said to have great faith. Sino po yung isa? Yung Roman centurion. Yung pinagaling niya, yung kanyang alalay. Yung kanyang, tama ba? Yung kanyang, hindi anak, yung kanyang alalay. Yung kanyang, kasi siya yung katulong siya? Yung katulong niya. Yun yung pinagaling niya. Na kahit na wala din dun yung katulong niya, pinagaling na din niya right at that moment. At siya rin po yung sinabihan ng great is your faith. Kaya naman po na-receive din. So ano po ang ano ang napansin niyo dito? Yung kung ano ang pagkakapareho ng Gentile woman na to at nung Romanong ito. Ano pang nila? Ano po ang pagkakapareho nila? Bukod doon. They are Gentile. Yes, pareho po silang Gentile. Pareho po silang hindi Israelite. Pareho po silang hindi Jewish. Kundi pareho po natin silang Gentile. Sila po yung nasabihan ng great is your faith. Diba? Sila lang po yung may sinabihan ng great faith. Diba? Her daughter was healed instantly. Instantly. Kahit na wala doon yung anak niya, pero pinagaling ng Panginoon. At ganun din po yung Roman centurion na yan. Kung babasahin niyo po sa Matthew 8, andun din po yung kwento niya. Kasi yung bleeding woman, hindi niya po sinabing great faith. At sinabi lang niya po ay faith lang. Diba? Dahil sa iyong pananampalataya, kaya mo na-receive yung healing. Yun lang po sinabi. Pero dito po, diba kasi yung nakita dito ni Jesus Christ na kahit yung crumbs lang, kahit yung mumulang Panginoon, kayang-kaya niya na pagalingin ang anak ko. Sabi niya, diba, nandun po talaga yung pananampalataya niya na kahit yung nandyan lang sa floor,
pwedeng pagalingin yung anak niya. Ganun po katindi yung pananampalataya nung Canaanite woman na yan. So, lahat po tayo, pwede rin po nating i-increase yung ating pananampalataya. Amen? Amen. Anong label na po ba yung pananampalataya natin? Dito ba? Dito? 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 Diba? So, kayo lang po nakakalam yan at si Lord, diba? It's between you and the Lord. And alam po lahat ni Lord yung nilalaman po ng puso natin. Amen. So, yan yung conclusion po natin. The Canaanite woman teaches us that God responds to faith, not grace or religion. Tama? Kahit pa po yung bang religious ka, kahit pa po ikaw na yung pinakamayaman, ano pa yung race mo, kung wala ka naman pong pananampalataya, wala ka pong marireceive sa ating Panginoon. Diba? Lahat po ng nare-receive natin ngayon is because of our faith. Amen? Amen. So, number 2 po is true faith perseveres through silence and rejection. Yung bang parang akala mo silent si Lord, parang akala mo ni-reject ka na ni Lord, pero hindi pala. Kailangan lang po nating mag-persevere, kailangan lang po nating magtiwala pa pala sa ating Panginoon. Kumbaga, gusto lang niya na maging strong pa yung ano natin sa Kanya, yung faith natin sa Kanya. And number 3, even the smallest grace. Kasi yung crumbs po is the grace of our Lord from God is enough to change your life. Amen po ba yun? Ganun po kaganda ang salita ng ating Panginoon. Kaya naman po, i-treasure natin yung salita ni Lord. Huwag po nating hayaan na, yun nga, sabi nga po ni Sis Wasa kanina dun sa prayer na, huwag po nating hayaan na lumabas tayo dito na wala man lang pong natira sa puso natin or nagrema na salita ng Panginoon sa puso natin. Alam niyo po, mahal na mahal po tayo ni Lord eh. Kaya tinuturuan po niya tayo, bawat isa sa atin. Gusto niya po na mag-excel tayo sa ating pananampalataya sa Kanya. Kasi gusto niyang ibigay sa atin yung the best. Gusto niyo ba yun? Amen. Diba? Kasi able po ang ating Panginoon. Kayang-kaya niya ibigay ang lahat para sa atin. Diba? Amen? Amen. Yun. Kasi ang patunay dyan, hindi niya ipinagkait ang kanyang anak pa.